Yak BBM yari na VP Sara nagbitaw ng salita na kinatakot ng admin kawatan na tarantana. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Boses ng Bayan PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag natin kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ayan yung channel niya. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Pahayag JMA ito ni BT Sara tungkol sa kanyang pagiging Vice President. Ayan. Para sa akin, sabi niya, kung manatili akong Vice President, well and good. Ibig sabihin, hindi siya matanggal o makonvict through impeachment. Mas marami pa akong matulungan through the office of the Vice President. Kung hindi man din ako maging Vice President, okay lang din sa akin. Ibig sabihin, convict siya sa trial, matanggal na siya, okay lang. Galing talaga ni VP Sara, no? Talagang parang parang baliwala sa kanya kung sakaling ma-impeach siya. 'Di ba? Hindi big deal. Alam niyo kung sa iba-iba yan, naku, malamang ko nasisiraan na ng bait, siguro stress na. Kaya ako parang nararamdaman ko talagang si VP Sara talagang kalmante, alam natin. May mga may mga plano pang mga nakahain yan, no, naaabangan natin. 'Di ba? Syempre, ganun-ganun na lang ba matatalo nila si VP Sara? 'Di ba? Kumbaga si VP Sara speechless pagdating diyan Hindi niya agad nilalabas lahat ng barahan niya. 'Di ba? Kasi nakikita naman natin napaka-cool ni VP Sara. Syempre nakikita natin na cool siya dahil alam din natin na lahat ng pinaparatang sa kanya walang sapat na katibayan. Lahat ng pinaparatang sa kanya, alam naman natin na inosente siya. 'Di ba? Kasi kung talagang totoo yung pinaparatang sa kanya tumingin ka na lang sa Davao. 'Di ba? Ako, ayun kapag pinaparatangan siya ng gano'n na corrupt, ganto, ganyan. Tinitignan ko yung Davao Kasi sa totoo lang, no, sa isang pinuno ng isang lugar, halimbawa, mayor, kung ikaw, corrupt ka, di ba? Kung sarili mo lang iniisip mo, bulsa mo lang iniisip mo, hindi natin makikitang maunlad ang bansa niya, ang lugar niya. Pero ang nakita kasi natin dito, sa Davao, nakita natin na naging maunlad yung Davao. Although maraming sumisira ngayon sa Davao. Pero talagang tayo, dalawang mata natin, kitang-kita Ang Davao talaga, napakaganda. Napakaayos, napakamadisiplina. Diba? So, paano mo iisipin na kurakot o kurap yung namumuno dun? At isa pa, kitang-kita naman natin yung mga tao sa Davao kung paano mahalin ang mga Duterte. Kasi, uulitin ko, hindi naman tanga yung mga taga Davao para sumimpat siya o patuloy na maniwala sa tao na alam nilang nagbibigay ng pahirap sa kanila. 'Di ba? Kayong mga taga Davao dito, 'di ba? Tama ba ako, mali? Magtitiis ba kayo kung alam nyong ang pinuno nyo dyan sa lugar nyo nagbibigay ng matinding problema sa inyo? 'Di ba? Siyempre ramdam nyo yan. At sigurado kayo mismo ang magpapatalsik dyan. 'Di ba? So, makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity, sa ibang pamamaraan. Wow. Pwede pa naman. So,
Anong ibig sabihin nito? Number one, hindi siya magre-resign. Ayun. Kasi may mga Okay. nagsasabi, baka daw siya mag-resign. Meron ng dalawang na-impeach na government official na hindi na natuloy ang trial dahil nag-resign. Una si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na impeach siya sometime 2011. Nag-resign siya kaya walang trial. Mm. Pangalawa si dating COMELEC Chairman Andres Bautista na-impeach siya 2011 din. Ay, hindi, 2017 na. Panahon na ni Tatay Digong. Hindi na tuloy ang trial dahil nag-resign siya. So ang iniisip kasi talaga nila na magre-resign si VP Sara na parang tatakasan ni VP Sara yung problema na yan. Wala. Ako tingin ko kay VP Sara haharapin niya yan. Diba? Lagi naman natin nadidinig sa kanya eh. Gustong gusto niya yung impeachment na yan. Gusto niya nga matuloy eh. Diba? Para marinig naman natin yung bloodbath. O, kahit naman tayo, hinihintay natin si General Macanas, hinihintay yung bloodbath na yan. Tayo, hinihintay din natin yung bloodbath na yun. Ako. So yun, dalawang resign. So yung mga nagsasabi na baka biglang mag-resign si VP Sara para makatakbo pa rin siya sa 2028, nagkakamali kayo. Itong sabi niya nito na pag natanggal ako, so what? Hindi nga siya, hindi nga niya grinab yung opportunity niya na maging presidente noong 2022. Oo. She has the making of becoming the president in 2022 pa. Nangunguna siya sa lahat ng mga survey. Nakaupo ang tatay niya. Who can stop her from being the president in 2028? Oo, kung tutusin ng 2022, kayang-kaya ni VP Sara manalo eh. Oo, totoo yan. 'Di ba? Pero alam naman natin talaga, walang interest si VP Sara na tumakbo bilang presidente. Kaso nga lang talaga ito napilit lang siya maging vice president. Siyempre dahil sa kaibigan niya rin si Senator Amy at buong akala ni VP Sara itutuloy yung mga nasimula ni PRRD na naging kwento lang, hindi naman itinuloy. 'Di ba? Kumbaga naging pangako lang, naging kwento na lang, 'di ba? But I believe it's God's will na hindi siya tumakbo. Hindi pa niya panahon. Kumbaga ito na yung tamang panahon sa 2028. Inalaw ng Diyos na mag-undergo siya ng testing ngayon sa kanyang leadership, sa kanyang character. Kumbaga sinasabi ni General Macanas dito, mas maganda yung hindi muna siya tumakbo ng mga panahon na yon. Kumbaga dito sa panahon na ito, malalaman muna natin kung gaano katibay at kung gaano kagaling magdala ni VP Sara sa mga ganitong sitwasyon. Tama naman yun. Nakikita natin si VP Sara, kailangan makita natin kung gaano siyang katibay at kung paano niya malagpasan itong mga ito. At mas maganda nga yun para mapatunayan natin na ang isang VP Sara na gusto natin maging presidente ay alam nating malinis. Kasi sa totoo lang, kung si VP Sara ay isang marumi, talagang marami siyang kasalanan, hindi mo siya makikitaan ng ganyan. Hindi mo siya makikita ng ganyan. Na relax lang, cool lang, di ba? Na sinasabi niya, okay lang ako ma-impeach. Kung hindi ako ma-impeach, hindi okay. Parang ganon, di ba? Parang napaka-natural lang. Hindi mo siya nakikitaan ng kaba. Hindi mo siya nakikitaan ng takot o stress. Gaya nga na sinasabi ko kanina, kung sa iba-iba yan, malamang stress na, baka nangangayayat na hindi na nagkakakain. Pero kay VP Sara, napakalabo. Di ba? Alam natin talaga pag tao inosente. Di ba? Nilalaro niya lang yung sitwasyon. But sa tamang panahon, yun na, uupo siyang presidente. Kaya, never po na magre-resign si VP Sara based sa mga pahayag niyang kayo. Tanggal ako, sige lang, matanggal. Nagsabi niya na nga na, anong tingin niyo? Sabi niya sa mga DDS, makonvict niyo ako. Sa tingin niyo yung i-endorse ko na kandidato sa 2020, sa tingin niyo hindi mananalo? Ayun. Yun yung sinasabi natin. Kaya nakikita din natin si VP Sara na relax.
totoo yung sinasabi ni General Macana. Sa totoo lang, meron pang plan B yan. May plan B yan, may plan C yan, may plan D yan. Hindi sila basta-basta magpapatalo na lang ng ganun-ganun. Tama si General Macanas. Kung sakaling ma-impeach si BP Sara, yung i-endorso ba nila na makakapalit ni BP Sara, siguradong matatalo sa eleksyon. Ang problema, yung mga kalaban ni BP Sara, kung sakaling ma-impeach si BP Sara, hindi nila alam kung sino yung itutulak ng mga Duterte na pumalit sa kanya sa pagtakbo ng pagiging presidente. Magugulat na lang sila kasi sa totoo lang, wag muna nilang ilabas ng mga Duterte. Kasi kung ilalabas agad nila yan, halimbawa, ma-impeach si BP Sara na wag naman sana. Kung ilalabas agad nila yung maaaring maging kapalit ni BP Sara na tumakbo bilang presidente, siguradong sisirain nila yan. Siguradong gagawa na naman nila ng kung ano-ano yan para masira yan at hindi matuloy sa 2028. Kaya mas maganda kung paplanuhin nila yan, itago na lang nila. Siguro kapag malapit na mag-2028, doon na lang nila i-reveal kung sino yun. Kumanda kayo. Kaya, manalo o matalo sa impeachment, tuloy ang laban. Oo, walang Huwag kayong atrasan. magsaya. Oo. Granting, convicted siya. Kumbaga para nagsisimula Sino pa ngayon lang ang mga tatakbo? Sabihin na lang natin. Risa Hontiveros sa Kakamping. John Vic Rimulya sa Marcos Camp. Basti Duterte. Sino ngayon ang lamang? Duterte pa rin. Kasi ang mga DDS, hindi na, yung sincero na DDS, yung hindi yung mga kaya nga tinawag na diehard Wala, sino ba yung nagsabi na may mga soft DDS daw? Ano ba yung, kaya nga diehard. Come what may. Duterte pa rin. Kahit balibalik na rin yung man ang mundo, ako. DDS ako. I am proud to be called DDS. iyo. Walang nag-convince sa akin. Voluntaryo akong wala ngang organisasyon ng DDS. Nagkakaintindihan na lang mga DDS. Yung may connection na ba? Kaya kahit ma-convict ninyo si BP Sara, huwag kayong magpakasaya. Dahil kaming mga DDS hanggang sa libingan niya. Die hard niya eh. So, hindi siya kapit tuko. Oo. Her time is not yet up na maging presidente. Kaya nga, linet it go niya yung opportunity niya noong 2022. But, plano ng Diyos, sabi nga niya, yung kanyang pag-declare is sa Proverbs 19 verse 21. Many are the plans, the plans in a man's heart, but it's God's purpose that will prevail. So ako, I believe, hindi inalaw ng Panginoon na magpresidente siya noong 2022 dahil hindi pa yon ang right timing, but God is allowing it now. Magpresidente siya sa 2020. Tingnan nyo, yung malalakas na kalaban ni BP Sara, Rapi Tulfo, Wala, yung mga nag-atrasan eh. Madam Lenny, umatras. Oo. Do you think that's a coincidence? Kasi sa totoo lang, no, yan si Senator Raffy Tulfo tsaka si Madam Lenny, yan na lang talaga yung natitira na malakas na kalaban ni BP Sara. No, hindi ko naman sinasabi na aabot kay BP Sara yan. Kumbaga, papantay sa hindi. Yung sinasabi ko lang na malakas, yung medyo may yung may kiliti ng konti. Diba? Umatras sila eh. Kasi sila nga, alam nila siguro, naramdaman nila sa sarili nila na magpapagod lang kami. At saka si Senator Raffy, alam naman natin, sa pagiging senador, tama naman yung sinabi niya na hindi siya tatakbo sa pagiging presidente kasi mas kontento niya sa pagiging senador dahil mas nagagawa niya yung gusto niyang gawin. O tama naman yun. At saka syempre, hindi pa panahon kay Senator Raffy. Diba? At saka, mas maganda yung marami pa siyang patunayan sa Senado. Diba? Mas maganda yung marami pa siyang gawin.
Wag ka, kumbaga, Senator Rapi, wag ka mag-apura. Ganun din naman yung isa. Diba? Kailangan hindi sila nag-aapura. Hindi. Si Madam Lenny, no? Ganun din naman si Madam Lenny, na mas maganda paglingkuran niya muna yung kanyang lugar diyan sa Naga. No, kumbaga yan muna yung maging training ground niya, no? Kasi yung pagiging vice president niya, medyo hindi naman natin naramdaman ng konti. Parang vice president lang siya, pero sa totoo lang, ayan talaga, mas maganda tutukan niya ang Naga dahil alam natin na mas kailangan siya ng Naga at alam natin na ang mga taga-Naga ay kontento sa pagpapatakbo ni Madam Lenny. No? Kaya mas maganda, yun na lang yung tutukan ni Ma'am Lenny. No? Kasi kasasama pa siya rito. Pag natalo siya, di ba? Na-stress ka lang, na ano ka lang, napagod ka lang. Kumbaga, wag na. Kung saan na lang kayo masaya sa ginagawa ninyo, yun na lang ang ituloy nyo. Hindi ko naman sinasabi na tinatanggalan ng kalaban si BP Sara. Kung gusto naman nila tumakbo, lumaban sila, bahala sila mapagod. Ngayon, yung talagang yung malalakas na yon, talagang nagsalita na hindi naman sila tatakbo, ang malalakas ang loob ngayon, kung sino yung mga kulelat, sila pa yung nagpipresenta ng sarili nila na tatakbo bilang presidente. Yun na nakakabilib dun. Yung tipong yung mga walang K. That's divine act. Wag mo na kayong tatakbo. Sara muna ngayon na, yes Lord. Kaya tumabi na yung dalawang malalakas. So sino ngayon ang makakalaban ni BP Sara? Sean Tiberos. Wala. Rimulya. Tuloy ng impeachment trial. Anong sabi ni ex-Senator Drilon? VP Sara can easily win in her impeachment trial. At pag nangyari yan, sabi niya, tapos ng boxing. Wala na. Ang susunod nating presidente, siya na, si VP Sara. Pero tingin ko, kung matapos yung impeachment na yan, hindi siya na-impeach, parang hindi pa tapos general. Tingin ko, gagawa pa sila ng paraan. Kasi nga, ano pa lang naman 2026 pa lang. May 2027 pa. Baka makahabol pa tayo ng buzzer beater. Patungan uli natin si BP Sara. Pag gano'n naman yung sitwasyon, parang nakakaawa na sila sa ginagawa nila. Agree ako kay Senator Drilon. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Boses ng Bayan PH at syempre natungayan natin ang boses at video na yon na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Ayun po yung The General's Viewpoint. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.